Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa balat na YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag na siya with evidence. Naku po, panalo yata itong si Atty. Respecio at Atty. Topacio laban kay Tito Soto. Naku, parang mauna yatang cite in contempt itong si Tito Soto ng Korte Suprema. Yung pangarap na maging vice, naku, Naku po, cite in contempt talaga. Pinasasagot na si Senator Tito Soto sa di umano'y, kinaso nina Atty. Respicio at Atty. Topacio hinggil sa mga actuation, sa mga desisyon ni Soto. Ito kabibig, i-share ko na lang sa inyo para may idea kayo kung ano ito. Ito, Supreme Court takes action on contempt charges against Tito Soto. The Supreme Court en banc has directed Senate President Tito Soto to submit his comment on the complaints for indirect contempt filed against him over his remarks criticizing the High Court's ruling on the first impeachment complaints against Vice President Sara Duterte. Yun na nga Nagpapabilib na may alam. The complaints were filed by a group of pro-Duterte lawyers led by Ferdinand Topacio and Harold Respicio. Ito yung kabibig. Yun yung kabibig. Share ko muna. Ano nangyari? Click ko muna dito. Nasaan ba yun? Ito na. Pasensya na ha. Na-click natin mali-mali. Nako. Alam mo naman, excited tayo. Ano kaya ang pwedeng mangyari kay Senator Soto? Ito lakihan natin ha Please take notice that the court en banc issued a resolution dated April 8, 2026. Matagal na pala to. Acting on verified petition for indirect contempt. The court resolved without necessarily giving due course to the petition to require the respondents to comment thereon within non-extendable period of 10 days from notice of this resolution. Hala ka, yan na ang sinasabi natin. Soto, pinasasagot ng Korte Suprema sa posibleng kasong indirect contempt matapos kontrahin ang ruling sa impeachment ni VP Sara. Nako, ang unang impeachment ni VP Sara naging unconstitutional. Nako po, kinontra ni Soto. Ito pala ang nangyari kabibig. Ano ba talaga ang nangyari that time? Ito ha, bigyan ko kayo ng, baka nakalimutan nyo na. Ito ang nangyari pala kabibig. Ito. Bigyan natin na, let's have Alright, share buddy, live baby! Andito ngayon yung original Magnificent Seven, whose impeachment complaint, yung third impeachment complaint ay hinarang ng Congress last time, pero same Magnificent Seven ang nagsasampa ng contempt case ngayon laban kay Senator Vicente Soto dahil hindi pwede na sunod-sunod ang kanilang pag-violate ng Constitution. Binviolate nila yung Constitution before sa hindi nila pagtanggap ng aming third impeachment complaint. Ngayon, i-violate pa rin nila yung Constitution dahil hindi daw nila susundin yung Supreme Court decision na sinasabi na wag nang ipagpatuloy yung impeachment laban kay Sara na nakapending ngayon sa Senate. What? Hindi pwede! Bilang Magnificent Seven member, kailangan namin lumaban dito sa kanilang sunod-sunod na pag-violate ng Constitution. At dahil dyan, kasama pa rin natin siya, as usual, Mr. Ferdy Topacio, Mr. Jim Paras, Cathy Binag, and Mr. Manuel Luna. Where are thou, sir? At yun po. At itong case na to ay hindi ito basta-basta dahil may president ito. Dahil noong 1949, yung lolo ni Senator Tito Soto, ang pangalan din ay Vicente Soto, ay sinampahan din ng similar case, indirect contempt. At na-convict siya doon. Kaya mataas ang confidence namin na matatalo rin si Vicente Soto dito sa case na ito. Dahil doon sa case na yun, yung lolo niya before, ang sinasabi ay wag sundin or mali yung decision ng Supreme Court at sinasuggest niya na palitan yung members ng Supreme Court. Hindi ba't pareho rin yung sinabi ni Senator Tito Soto this time? Sinasabi niya na mali yung decision ng Supreme Court at nagsasuggest siya ng tsa-tsa at ini-insinuate na napalitan yung mga members ng Supreme Court dahil mali yung kanyang decision. Confident kami na same reasoning ay mako-convict itong Senator Vicente Soto, pangalawang Soto na mako-convict. This time,
ng indirect contempt, consistent sa jurisprudence ng kanyang lolo dati. Indirect contempt, pwede siyang maparusahan ng pagkakakulong at pagpapa-fine. Kahit sabihin niyang freedom of speech na yung kanyang pagsabi, sabihin na natin na given that, alam naman natin na ang ating Supreme Court ay yung branch ng ating government na natitira na lamang na may modo pa na hindi sila nagsasalita kapag pinuburi sila. Pero this time, dahil nag-file kami ng petition case, laban sa kanya may pagkakataon ang Supreme Court ngayon na i-defenda or i-defend ang kanilang sarili formally dito sa case na ito. At pinagdarasal namin na ilalatag nila na parusahan din si Vicente Soto III ng same fine or imprisonment dahil mali ang kanyang ginawa. Yeah, buddy! Alright! Sunod-sunod na paglabag ng konstitusyon ang ginagawa ng administrasyon na ito. Ang Magnificent Seven ay patuloy na lumalaban sa administrasyon sa kanilang consistent na paglabag ng ating konstitusyon. Hindi pwede na hindi ninyo tinanggap yung aming third impeachment complaint laban kay BBM, violating the So yun kabibig ang nangyari ngayon. Kay tawag dito kay Tito Soto na kung saan, sabi nga ni Atty. Harry Roque, tinan natin ngayon tutasin hanggang saan ang yabang mo. Sagutin mo ang Supreme Court show cause order. Yan kabibig, yan na ang nangyari ngayon. Ako, Tito Sen, paano ito sasagutin? Ito pinasasagot ng Korte Suprema si Tito Soto sa posibleng kasong indirect contempt matapos kontrahin ang ruling sa impeachment ni VP Sara. Yan na kasi. Sabi na iba, nagmamagaling kasi. Nagmamarunong kasi. Paano mo to lulusutan? Sabi nga ni Atty. Harold Respicio, baka pwedeng makulong or magfa-fine itong si Senator Tito Soto. Kaya non-extendable 10 days sagutin mo. Tapos ang Korte Suprema pa. Ang Korte Suprema pa talaga ang inaway mo dyan. Buti na lang talaga may Magnificent Seven kasama si Atty. Respicio at Atty. Topacio kung saan sila ang nagkaso ng indirect contempt. Kasong indirect contempt ni Tito Sen. Paano kaya ito sasagutin, Tito Sen? At ano kaya ang magiging desisyon ng Korte Suprema na question sila ni Tito Soto, at least na lang binigyan ni Tito Soto ng 10 araw na sumagot. Pinasasagot siya ng Korte Suprema hinggil sa ikinaso ni na Atty. Respicio at Topacio. At least binigyan ka ng 10 araw. Kasi ang Korte Suprema ang inaway mo that time. At least fair ang Korte Suprema. Balikan natin kung ano ba yung advice ni Atty. Respicio. Kasi na-interview si Atty. Respicio hinggil dito At meron siyang sinabi para kay Tito Soto nga, Atty. Respicio kay Tito Soto, maging maingat sa pananalita. Let's watch this video. Ang mensahe lang namin kay Senate President Tito Soto ay bilang leader ng legislature, sir, maging maingat po sana kayo sa inyong pananalita. Sir, pag-usapan po natin yung dalawang outcome na mangyayari sa issue na po na ito. Halimbawa, pag kinatigan, anong epekto nito sa future na mga discussions involving Supreme Court decisions with finality? Okay lang naman mag-comment. Kahit naman ako, nakikriticize din ako ng decision ng Supreme Court. Pero wag mo itong gawing in bad faith. Na ang primary purpose mo ay i-defeat yung trust ng taong bayan sa confidence sa institusyon ng Supreme Court. Tandaan po natin, kaya po maayos ang ating lipunan dahil po linay-out ng maayos ng ating saligang batas ang dynamics ng ating Supreme Court, ng ating legislatura at ang ating executive na maayos ang checks and balances nila sa bawat isa. Kaya hindi pwede na ang isa sa kanila ay nakikipag-away sa kanilang co-equal body. Tandaan po ninyo, malaki po ang relevance ng sinabi ng isang Senate President dahil hindi lamang yan ordinaryong tao Kapag ordinaryong tao, siguro pwede pang palagpasin. Pero kapag head na mismo ng Congress ang nagkikriticize sa kanyang co-equal body,
pinapakita mo po sa taong bayan na hindi po stable ang ating lipunan, hindi po stable ang mga nakaupo sa gobyerno at nagprepresenta ka po ng krisis sa ating konstitusyon at hindi po yan maganda dahil para i-advance mo ang iyong sariling department ay hinihila mo pababa ang iyong co-equal department. Kayong tatlong department, kayo ang foundation ng maayos na civil society dito sa Pilipinas. Tapos sisirain mo ang isa para lamang tumuwid at i-advance kung anumang political agenda ng isang leg ng ating demokrasya. Babagsak po ang buong Pilipinas kapag ganyan. Kaya napakahalaga po na kontrolin yung mga ganitong klaseng pananalita. Agree. Especially kapag mabigat ang consequence ng pananalitang ganyan, lalo na ang nagsasalita ay kasing bigat ng mga kinikriticize niya. Correct. Halimbawa, sir, pag walang aksyon o hindi katigan, ang lalabas, pwedeng basta na lang ganunin ang mga bumubuo sa Supreme Court. Kaya Parang ganon. nga. Na anybody can talk about in that way. Sir, Maganda po na nag-file tayo ng formal petition sa Supreme Court para makapag-comment ang Supreme Court sa bagay na ito. Correct. Sa tatlong branches ng ating government, ang judiciary lang ang nagme-maintain ng maayos na ugali. Yung legislature at executive at mga commentators sa public ay nagbuburdagulan na, pero yung hudikatura hindi pa rin nagsasalita yan para lang ma-preserve yung kanilang dignidad. Mhm. Pero po, kapag nagsampa tayo ng petisyon na katulad nito, magkakaroon sila ng pagkakataon na idepensa nila ang kanilang sarili. My At dun point. sa kanilang panunulat, maa-assess na nila yung quality and repercussions ng mga pahayag ni Senate President Tito Soto. Halimbawa, Yan marami pong case na indirect contempt na dismissed. Yung parusang fine at yung parusang imprisonment. Pero at Wow. any rate, marami pong mga paggalit na ginawa doon sa mga desisyon na yon sa pamamagitan ng discussion ng Supreme Court. Halimbawa, sasabihin ng Supreme Court, i-dismiss tong petition na ito dahil sa freedom of speech ng speaker. Pero in any event, mabigat naming pinagsasabihan yung nagsabi nito na wag mo nang uulitin at hindi maganda yung ganyan mong sinasabi dahil kanyang ina-undermine yung confidence ng public sa institusyon ng Supreme Court. At least nagkaroon ng pagkakataon ang ating judiciary na idepensa nila ang sarili nila. Otherwise, ibubuli na lamang sila ng pinakamataas na nakaupo sa legislative department at hindi po yun ang dapat na mangyari. Tandaan natin, kaya naparusahan yung lolo ni Tito Soto noong 1949 ay dahil senador rin siya noon. At sinabi ng Supreme Court na ini-intimidate niya yung Supreme Court at yung mga members ng Supreme Court at binubuli sila. At yun ang ginagawa ni Tito Soto ngayon. Bilang Senate President, ginagamit niya ang kanyang posisyon para ma-intimidate ang mga miyembro ng co-equal department ng legislature na ang namumuno ay yung speaker mismo na si Senate President Tito Soto. Hindi po yan, delikado po yan, masyadong masakit, mabigat, masyado ang sinabi mo, sir. paano naman, attorney, pag sabihin na hindi naman yun paninira, political statement lang naman. At ang Senado, ang Kongreso, politika po ang negosyo doon. Hindi naman para katulad sa Supreme Court na mga batas at konstitusyon po ang pinag-uusapan. Okay lang yan, magsalita po tayo. As a matter of fact, ako po ang number one na taga-promote ng freedom of speech Correct. sa ating bansa. Tama. Kaso nga lang kapag nagsalita ka ay nakakatakot na. Ngayon po, sa sitwasyon ni Senate President Tito Soto, kapag nagsalita po kasi siya, parang ayaw niyang sundin yung desisyon ng Supreme Court. Ooh. Sinabi naman ng Supreme Court na yung impeachment case ni Sara Duterte na nasa Senate ngayon ay void. Huwag nyo nang umpisahan. Tapos sinabi niya na mali ang Supreme Court. Tapos ipinaparamdam niya sa ating lahat na hindi niya susundin yung utos ng Supreme Court at bubuhayin niya Yan pa rin na. yung case. Yan na. Bilang leader ng legislature, nakakatakot yun. In other words, meron talaga siyang pinapresenta na threat
At Ooh, nakakanerbiyos yun tama. sa ating mga mamamayan dahil dinedestabilize niya ang ating lipunan. Kapag hindi na po Convict ka. rinerespeto ng mga pinakamatataas na Senador. tao sa executive, sa legislative at sa judiciary, yung Mm. constitution, magkakagulo po ang ating bansa. At yun lang po ang aming pinoprotektahan. Ang mensahe lang namin kay Senate President Tito Soto ay bilang leader ng legislature, sir, maging maingat po sana kayo sa inyong Yan na. pananalita dahil mabigat po ang karga ninyo, mabigat po ang dating niyan, malakas po ang weight ng bawat bigkas ninyo at malaki po ang epekto niyan sa dignidad at confidence ng taong bayan sa ibang department ng ating gobyerno. Yan na. So, nagbunga na ngayon ang ginawa ni Soto. Ang nangyari, pinapasagot na siya within 10 days. 'Di ba? Pinapasagot na siya ng Korte Suprema hinggil sa direct contempt na kinaso ni na tawag dito, ni na Atty. Topacio at ni Harold Respecio. Hindi natutulog ang Korte Suprema. Tama si Atty. Harold Respecio, kailangan bilang leader, kailangan maging maingat ka sa mga sasabihin mo. Ito ang sabi ni nagbigay ng maikling ngunit mapanuyang reaction sa Atty. Fer Topacio matapos lumabas ang notice ng Supreme Court of the Philippines na nag-utos kay Senate President Vicente Tito Soto III na magpaliwanag sa loob ng 10 araw kaugnay sa isang verified petition for indirect contempt. Sa kanyang social media post, pabirong inilarawan ni Topacio ang posibleng reaction ni Soto. Reaction o SP Soto when he got this. Achiche, halaka. Ito naman ang komento ng ating mga netizen. Comedian is always comedian. Achiche. Achiche feeling attorney versus Supreme Court. Ako, pakitang gilas kasi sa amo nilang ngagba. Achiche, a Supreme Court's unanimous decision should be a unanimous mistakes daw kasi. Halaka mga kabibig. Ito pa, is Topacio the most affected person? Is it the justices of the Supreme Court? Si Topacio po ang si Topacio, si Atty. Harold Respecio, and Magic 7, sila po ang nagsampa ng kaso. Of course, affected siya. Of course, magbibigay siya ng kanyang komento kasi parang panalo na sila. Ang Itbulaga kasi hindi din nasa Senado. Sana next si Pinky, ang witty ni Attorney, napakadaling sagutin, pantay ang kapangyarihan ng Senate at Supreme Court. Wala silang paki sa opinion ng bawat isa. Ooh. It's just okay to be a Senate Speaker but di siya gahaman sa latong ng bayan. Ooh. Kapag komedyante sa mga comedy bar na babagay, ayos gumagawa na ng paraan ang kakampi, ha. Yun na kabibig ang ilang komento ng ating mga netizen. Hinggil, ito pa ang ibang komento. Ito pa. Your Honor, I'm the next VP. Pag guilty si Sarah, malakas ang loob, akala hawak din ang beat. Halaka. Yun ang komento ng ating mga netizen, mga kayo talaga, no, kung ano-ano mga komento ninyo. Pero dapat din talagang sagutin ito ni Tito Soto. Magbigay siya ng kanyang explanation kung bakit yun ang kanyang nasabi. Hingi siya ng tulong sa kanyang mga lawyers kung ano ba ang pwede natin isagot sa kasong isinampa ni Atty. Respecio, ni Atty. Topacio sa indirect contempt. Sabi nga ni Atty. Respecio, posibleng makulong or magbabayad si Senator Tito Soto, mga kabibig. So yun lang po kabibig ang ating latest lebak-lebak for today. Ano ang iyong reaction hinggil dito? Ang reaction ko dito, tama sa Atty. Harold Respecio, maging maingat lalo na pag meron kang posisyon sa Pilipinas. Huwag mo namang questionin kung ano ang nakita, kung ano ang desisyon ng Korte Suprema. Korte Suprema is the last arbiter. So of course, alam nila kung ano ang mga batas na illegal at talagang alam mo naman unconstitutional yun eh. Tapos talagang grabe yung sagot-sagot ni Soto. Ano ba yan si Soto? Kinakabahan ako kay Tito Soto, baka ma-convict. Sabi nga ng Atty. Respecio, baka pangalawa kang Soto na mako-convict dahil sa indirect contempt. Pero sana malusutan ito ni Senator Tito Soto at matulungan siya ng kanyang mga lawyers para sagutin itong kaso. Matagal siya, no? Pero at least the justice system is working.
parang hinay-hinay lang. Pero ang tanong ko ba, yung kay Tatay Digong, hindi pa rin naglabas ng decision ang Korte Suprema. Yung isinadmit nila ni ano ba, Kitty Duterte, ni Napolong Nabaste, hindi pa rin tungkol sa ICC, tungkol sa ano ba, yung mapauwi sana si Pangulong Duterte, parang wala pa rin action ang Korte Suprema. Bakit? Yun ang tanong ko, bakit? Bakit ba? Sana makabibig, lalabas na din ang kanilang desisyon tungkol doon. Yun lang po mga kabibig ang ating Slipag na Back for the day. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.